Hi guys, welcome to our channel. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago po kayo dito sa aking channel, welcome. Ako si Lexi and nandito kami sa United Kingdom, sa bandang England. Kasama ko yung family ko dito, si Martin, si Osha na 4 years old at si Meg na 2 years old. Before ako dito dumating sa UK, ay sa Singapore ako naka-base. I worked there as a registered nurse. Tapos, nung April 2019, lumipat na ako dito sa United Kingdom to be with Martin. Nag-focus ako sa pagiging stay-at-home mom. Siguro dahil gusto ko din i-heal yung younger self ko. Gusto ko lagi nandyan ako para sa mga anak ko at thankful ako kay Martin kasi napaka-supportive niya ever since. In due time, babalik din ako sa workforce kasi gusto ko din bumalik sa aking career at lumalaki na din yung mga bata. And gusto namin ding i-secure ang kanilang future. From a career woman to a stay-at-home mom, napakalaking adjustment. But worth it naman siya. Nandito kami ngayon sa cafe for breakfast habang si Osha ay nasa nursery. Ayan, hindi gusto ni Meg yung pagkain. Dumating kami ng maaga sa nursery, so kape-kape muna tayo. Ako nga po pala ay tubong Legazpi City, so specialty namin dun yung Bicol Express, laing or pinangat ang tawag at pili nuts. Madami din sa aming abaka. And of course, the infamous Mayon Volcano, dun sa amin makikita. A couple of days ago, dumating yung order ko from Amazon. Ito yung mga activity books for toddlers. Ano lang yan, tracing, connect the dots, coloring. Gusto ko lang ma-familiarize si Ocean sa mga activities na gagawin nila sa school. Alam ko may mga parents na as early as 2 years old, they're already teaching the kids to read, write, or count numbers. Okay lang naman yun as long as may time din silang mag-play. Kasi at this age, I believe na ang focus nila ay more on play pa din. As of now, si Ocean familiar na din siya sa alphabet, counting numbers, shapes, colors. No pressure as long as nag-enjoy siya sa ginagawa niya. No rush kasi lahat naman yan matututunan nila sa school and at this early age, ang foundation nila ay syempre yung mag-play sila, exploring kasi curious pa sila sa paligid nila. And play is their universal language. Isa pa palang benefit dito sa UK ay ang free education sa mga bata. Minsan may ibang school na nag-offer ng free food or lunch. Yung iba naman, kailangan magbayad ng pagkain or just bring packed lunch. Uniform lang ang kailangan bayaran at yun nga, medyo mahigpit sila sa attendance ng mga students. Kung may suggestion man ako sa isang school activity sa Pilipinas, lalo na sa mga kids, siguro wag niyong i-enclose yung bata sa classroom lang. Kailangan din silang ma-expose sa nature, katulad ng forest, garden. Wag lang laging sa classroom. Di naman natin ma-expect yung mga 4 years old, 3 years old na mga bata na nakaupo lang. They're very active at this age, physically active. So, give them a space to express themselves. The other day, bumili ako ng siomai dun sa Pinoy store, mga 30 minutes away siya. Nung umaga, gumawa ako ng Mary Me chicken pasta. Actually, madami pa. Kaya lang ngayong gabi, gusto ko lang talagang kumain ng may kanin. So, ayan. Pinoy na Pinoy.
Ito yung mga tanim namin, konti lang naman. During winter time, mukha silang mga patay. Kasi ano na lang sila, mga twigs. Pero pag summer or springtime, ayan, green na ulit sila. Lumalago ulit yung mga dahon nila. Minsan nakala ko wala nang chance na mabuhay, kaya lang bigla na lang silang umuusbong pag spring. Ang galing. Ayan guys, luto na yung aking dinner. Siomai na may sausawan, rice at pickled cucumber. Tapos na din mag-dinner yung mga bata. Nag-chicken gudjon sila at saka chips or french fries. Ang french fries dito sa UK, ang tawag nila ay chips. Linisan ko lang tong hob namin or gas stove gamit itong sieve. Napaka-satisfying linisin kasi talagang aalis yung dumi. Past 6 PM na, naisipan ko na ding maglinis ng bahay. At syempre ayan, may mga nanggugulo ng paglilinis ko. Dati naglilinis ako pag gabi, yung tulog na sila, wala nang tao sa baba. Kaya lang this past few weeks talagang maaga akong inaantok. Kaya 6 PM naglilinis na ako. Minsan pag maulan, di na ako nag-effort maglinis kasi may aso kami. Pag pumasok, napuputikan lang yung aming floor. So ayan, malinis yung bahay. Sabi nga, clean house, clear mind. My biggest ick is yung hindi organized yung bahay. Pero anong magagawa natin kasi may mga bata. So expected. Kaya minsan kalma lang talaga ako. At hingang malalim. Ang mga kalat na yan or mga dumi, sooner or later mawawala din kasi yung mga bata mabilis lumaki. At kaka-vlog ko, nakalimutan ko din ipasok yung red undies ni Ocean. Hindi ko na naisalang. Video pa more. At after nito, nag-quick shower lang ako kasi wala si Martin. At pagbaba ko galing ng shower, ayan. Ayan ang bumungad sa akin. Kalat na naman. Nung tapos na si Ocean sa kanyang mga toys, sinabihan ko na din siyang iligpit yung mga kalat. Teach them while they're young. Mga past 8 PM na, nung kinahaponan pala guys, gumawa ako ng biko at nilagan ko siya ng ube halaya. Alam kong hindi advisable yung magkape before matulog, kaya lang nasanay na ako. Akala ko chance ko nang magpahinga, kaya lang maya-maya nag-request ng noodles si Ocean. Hindi ako fan nung instant noodles, so gumawa ako ng noodles from scratch. Kailangan lang naman ng medium egg noodles, chicken broth at egg, at maglagay ng toppings na prefer nyo, katulad ng chicken, veggies, or hard-boiled egg. Pero itong mga bata, gusto nila plain noodles lang. This Friday, Saturday, Sunday nga pala, wala si Martin, na-assign siya sa Brighton. So, during those times, kami-kami lang na mga bata ang nasa bahay. Wala din kaming family dito at wala din akong kaibigan na malapit. So, malayo ang lahat. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Pero sa sitwasyon ko, kami lang ni Martin ang village. At kung nandyan pa din kayo guys, nanonood ng vlog ko, thank you so much. Please like, share, and subscribe. Paalam! Laters!